Ito, BP Sara, tawag na politically motivated ang hearing dyan sa Kongreso. O ayan, pasok. Sa simula pa lang, ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget, and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM, Audit Observation Memorandum ng COA, in a span of 4 days. Oy, Putragis, maraming salamat. Thank you very much sa iyong gold bar. Putragis, so pinakita ko na yung binigay mo sa akin gold bar. Grabe, mabuti pa ako nakakatanggap na ng gold bar galing sa iyo. Samantalang yung mga tolongges na mga vlogger ni Bongbong Marcos, putang nangako ng gold bar hanggang ngayon wala pa rin. Ginton tae ang meron sila. Diretso, Inday. Lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? Di ba? So sumasagot ang OVP sa lahat ng mga tanong sa kanila. Kahit nung mga unang mga hearings pa, nung unang pinahihirapan siya, sumasagot sila. Kasi hindi naman korupto. May korrupt na ganyan. Tingnan niyo tsura ni Kimbo. Nasa sobrang pangit ng muka. Tayo na kung ano-anong kolorete nilalagay sa katawan, magmukha lang siyang sophisticada. Pero tayo na, kahit anong suot niya, mukha pa rin siyang kalyo sa paa. 'Di ba? Tingnan niyo si Inday Sara, a person this simple. Ang tagal na niyan. Confidential funds, that was what? 2022? 2023? Lahat naman, meron yan. The point here is, they have been milking on the confidential funds for the past years. Irrelevant na siya ngayon because naungkat lang yan dahil may budget na hinihingi si Inday Sara na sinabi ni Inday na if you don't wanna give it to me, then don't. Magagawa, it'll function. It's up to you if you wanna give it or not. If not, go ahead. Tinitingnan pa rin nila yung nakaraan na nasagot naman na at answerable pa until February yung iba. Notice of disallowance, ayun, yung AOM, nasagot nila lahat yun. Kung halimbawa kaya kami humingi sa inyo ng mga budgets ninyo, yung breakdown, yung audit, do you think kaya nyong ibigay? Palagay ko si Inday adhered. Si Inday meron pa siyang breakdown ng confidential fund siya ng 125 million. Ang problema, meron siyang breakdown, ayaw nyong tanggapin. Feeling nyo overpriced. Kaya kayo praning, kaya nyo feeling overpriced si Inday kasi gawain nyo. Gawain ninyo na yung mga proyekto, putang ina, ang mamahal, tapos substandard.
Tingnan ninyo yung nangyari diyan sa Bicol. Flood control system, bumagyo, bumaha, nagiba yung infra. Anong laman? Utang ina, hindi nga graba eh. Alam mo yung mga nakukuha sa ilog na malalaking bato, mga gasuntok? Ganun yung laman. So ibig sabihin, puta, nag-recycle lang kayo, yung mga nahukay nyo sa ilog, nilagyan nyo ng simento, pinatong nyo sa pinatong nyo diyan sa gilid ng ilog para magmukhang may flood control project. Ilang bilyon ang budget diyan? Ilang daang bilyon ang budget diyan sa mga 'yan? Kayo ang magaling mag-overprice. Kaya alam ninyo or kaya binibintang ninyo kay Inday Sara yung sinasabi ninyong overpriced yung mga safe houses. Again, anong kailangan ng Office of the Vice President para ma-offset or ma-liquidate yung pera na yon? Or matanggal yun sa nila, matanggal yun sa inventaryo nila? Kailangan nila magpakita ng proof na ginastos nila yun. And then may proof na ginastos nila yun. Hindi nyo tinatantanan, hinahanapan nyo ng mali yung requirement naman na inadhere nila Inday Sara. So meron silang naipapakita sa inyo na resibo at meron pinakikita sa inyo na certification at breakdown. It's just that you don't want to accept it. Bakit? Kesyo sabi ng military, ganito. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Again, sabi ko nga sa inyo, if you are really championing anti-corruption, hindi na kayo lalayo. Tingnan nyo yung mga sarili nyo isa't isa. Ungkatin nyo lahat ng mga projects ng bawat isang kongresista, bawat isa ha. And then yun ang unahin ninyong trabahuhin na linisin. Yung bakuran nyo muna. Yung mga magnanakaw muna dyan sa inyo. Yan ang unahin ninyo bago ito si Inday Sara. Kasi mga bossing, walang wala kayong makikita dito. Kaya hanggang ngayon nandoon pa rin kayo sa confidential funds. 'Di ba? Hanggang ngayon, nandoon pa rin kayo sa AOM. Hanggang ngayon, nandoon pa rin kayo sa budget ng Department of Education. Putang ina, wala kayong makitang iba. Kaya paulit-ulit, yan lang sinasabi ninyo, paulit-ulit. Yan lang ang ikino-content ng mga binabayaran yung vlogger. Paulit-ulit, yan lang yung pinopost ng mga troll nyo sa media. Tangina nyo, kami, kahit araw-araw, kaya naming magbago-bago ng mga kakupalan, mga pagnanakaw sa gobyerno. Kayo, yan lang ang kaya nyong silipin. Kay PRD, ano sinisilip nyo? War on drugs. Yun lang yun. Since 2016 hanggang 2022, hanggang ngayon, war on drugs. Na wala pa rin na isasampang kaso. Kay Inday, gusto nilang palabasin si Inday korap. Mantaki mo ang nagtuturo kay Inday na korap, mga kurakot, ang mamahal ng relo. Saan ka makakita? Kabago-bagong party list representative, young guns, putang ina ang mamahal ng relos. Dating mga mukhang patay gutom tapos biglang ngayon, putang na nakapagbarong lang, ang gaganda na ng mga relos. Putang na nandiyan yung magnanakaw sa inyo. Yan yung linisin ninyo, yan yung unahin ninyo. Yun, may COA para mag-imbestiga. Bayaan nyo yung COA, gawin yung trabaho nila. Hindi eh. Putya, inaano ninyo, sinusupersede ninyo yung ni-usurp ninyo yung trabaho ng COA eh. Sabi ninyo, we have the power of the purse. We have the power of the purse. So, kaya nating questionin lahat ng mga gusto nating questionin. Kasi tayo nagbigay ng pera na yan sa kanila. Okay, may question din kami being the people na nire-represent ninyo. Yung flood control system project, bakit hindi nyo iniimbestigahan yung corruption dyan? Meron ba talaga o wala? Bakit hindi nyo i-clear once and for all? Bakit kailangan natin pagtalunan itong budget ni Inday Sara na 2022 pa? Na ilan milyon lang? Kaya piso, kaya 1,000,000, pag ninakaw, ninakaw. Kung sa tingin ninyo, may ninakaw talaga si Inday Sara, katulad din ng sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy tsaka ni PRD, then be my guest, mag-file kayo ng case. Hindi na yung po tayo na nagsisiraan tayo dito sa social media. Sinasayang nyo lang yung oras ko, sinasayang nyo pati yung oras ng mga tao ko na supposedly nagtatrabaho sila ng matino, ng walang delay, mabilis kami kumilos, tapos pinapatawag nyo ng pinapatawag dyan. Iko-contempt ninyo, magagawa pa kayo ng mga
ano ba, hindi hold departure order, ano, lookout bulletin. Kakapal ng mga mukha ninyo. Again, dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, kung sino yung umutot, siya yung maingay. Yung unang magsabi na ang baho naman, sino umutot? Yun ang umutot, sigurado ako. Ganito rin kay Inday. Alam nila kung saan sisilipin si Inday Sara. Alam nila. Bakit? Kasi gawain nila. Alam nila yung formula ng pagnanakaw. Kaya yung formula nila ng pagnanakaw, kita mo, ang galing nila maghanap ng mga butas. Kasi yun yung mga butas na tinatapalan nila. Kaya, si Inday, hindi marunong magtapal ng butas. Si Inday, walang butas. Si Inday, walang ano. Ang daling i-expose ni Inday. Putya, palaban si Inday. So, paano na yan? Palaban si Inday, sumasagot na siya. Si Inday, nakikipagkagatan na. So, paano na yan? Di ba? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Ang gagawin lang nila is aatakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, Salamat kayo, Mr. Chair. Will's Bubble, thank you very much sa iyong generosity, sa iyong pagpapakulay. Maraming salamat. Kaming mga balderos ay nagpapasalamat sa inyo ng lubos-lubos. Mabuhay ka. go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. Ulitin ko, Congress, yung troll nila at yung mga vloggers nila, making it appear as if Inday Sara, siya lang ang merong notice of disallowances. In-expose ni Marcoleta yan, tinanong ang COA, OVP lang ba ang may notice of disallowance? Sabi ng COA, hindi po, madami. Mga gaano karami? 50, 100, hindi lang nasagot ng COA, pero marami. After that, lumabas yung notice of disallowance ng gobernador ng Cebu. Yung si Gwen Garcia ba yun? Lumabas yung notice of disallowance niya. Bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon ba o daang milyon? Basta ganun, malaki. Bakit hindi iniimbestigahan? Inday Sara, 125 billion. Confidential funds, nasa batas yun. Hindi mo dapat dinidiscuss kung saan mo ginastos yun. Kayo nga mga congressman ano lang kayo, liquidation by certification. Ayaw nyo nga kine-question yun . Tapos ito si Inday Sara, ko-questionin ninyo. Anyways, kung totoong ninakaw ni Inday yan, putang ina, bigtain nyo. Pero sigurado tayo hindi . Hindi talaga. Kasi kung magnanakaw yan, tangina, dapat nakikita nyo yan. Ang gaganda na sana ng suot niyan. Ano sasabihin nyo? Syempre, itatago lang niya. Putang ina. So mas okay sa inyo yung mga congressman na nagnanakaw na finoflaunt yung mga yaman nila? Di ba? So paano yun? Ba't hindi natin binabatikos yun? Ang punto rito, sabi ni Marcoleta, kung iniimbestigahan natin si Inday Sara, imbestigahan natin lahat. Imbestigahan ng presidente sa kanyang confidential funds, imbestigahan ng PNP, imbestigahan natin lahat. Yung kanilang paggamit ng budget. Hindi yung nakafocus lang tayo sa isang tao for what? 1 year na? More than a year na since 2022? Nakafocus na kayo sa kanya? Yun yung mali . Buti pa si Dorothy Tapuro. Dorothy Tapuro, salamat kayo, Mr. Chair. Mabuhay ka. Ruth Isidore,
Good morning, Boss Dada. Punta kayo oo nga, gusto ko magpunta ng Chicago lalo na pagka-winter para ma-experience ko naman yung super, super, super duper duper lamig. Thank you very much, Ruth Isidore, sa iyong generosity. Mabuhay ka. God bless you. And happy holiday. Holiday daw po ngayon dito sa Amerika. So I hope sa nakakapagpahinga kayo ngayong holiday. Kung hindi naman, break a leg. Galingan niyo po magtrabaho. Maraming salamat. So yun yung sinasabi natin. Lahat dapat check-in ninyo. Hindi lang si Inday Sara. Wala puros kayo Inday Sara, Yan kinukwento ni Inday kung paano nagsimula. Nakipag-usap si Tambaluslos na putang ina traidor sa mga makakaliwa. Kaya naman pala kahit si Franz Castro guilty na sa kasong child abuse, congresswoman pa rin. Samantalang si Arnie Teves na hindi pa naman convicted, may reklamo lang, hindi pa nagsisimula yung trial, tinanggal nila bilang congressman. Kaya dito mo malalaman na ito si Tambaluslos, talagang may maitim na balak. May maitim na balak talaga si A. May maitim na balak talaga siya dito kay Inday Sara kasi nga pangarap talaga nung Tokmol na yan, yung putang ina yan, hari ng kagunggungan na yan na maging presidente ng Pilipinas. Yan talaga, putang ina, ba't ba kasi pinapangarap nyo maging presidente ng Pilipinas? Yung probinsya mo nga hindi mo napaganda. Mangarap ka ng maging presidente ng Pilipinas kapag gusto mo nang paunlarin ng Pilipinas. Pero kung yung probinsya mo hindi mo napaganda, sisira mo si Inday, masira yung pagkatao niya para ikaw yung tumakbo, anong gagawin mo sa Pilipinas? Yung probinsya mo ngayon, hindi mo nga mahal So, hindi gagawin mo sa Pilipinas? Hindi mo mahal ang Pilipinas. Gusto mong maging hari ng Pilipinas dahil yan talaga ang likaw ng bituka ninyong pamilya ninyo na may-ari ng bansa para pag nagpupunta kayo sa Monaco, nagpupunta kayo at namimit ninyo sa mga high society kayo, namimit ninyo yung mga hari ng ganito, hari ng ganyan, at tinanong kayo, saan ka ay ari-arian? Ako may-ari ng Pilipinas. Para ganun ang ipagyayabang ninyo, as if kayo may-ari ng Pilipinas. Maling-mali po yan, sir. Maling-mali yan. Kung gusto mo talaga na iboto ka ng taong bayan, putang ina, by all means, gumawa ka ng magandang bagay. Gumawa ka ng mga bagay sa Pilipinas na kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Putang ina, hindi lang puro ayuda-ayuda. 3 taon na kayo, tangina nyo kahit isang tulay, wala pa kayong napagawa. Kahit isang ospital, wala pa kayong naipatayo. 3 taon na kayo, putang ina, wala pa kayong nagagawang matino. PRD, halos 3 taon yung pandemic. Putya, ang dami natapos. Mahiya kayo sa sarili ninyo. Tigilan nyo na tong paninira kay Inday Sara, magtrabaho kayo para sa Pilipinas, mamamatay na kayo, kakasinghot ninyo, baka ma-overdose kayo anytime soon. Na puro pa kayo Inday Sara, hindi rin yan magmamaterialize kung puros ka adika ng inaatupag ninyo.